Good day, Kamaster! Welcome to our BMI Motolite YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. Ang topic natin sa araw na ito, i-review natin itong battery ng ating customer. Ang brand nito Gold. Ang size or sukat naman sa battery nito ay 2SM, 50 Ah, 12 volts, maintenance-free battery. So, ibig sabihin, Hindi na hassle. hindi na natin na kailangan magtutubig pa or lalagyan pa natin ng tubig ito once na ito ay matuyuan or maigahan ng tubig, kasi po ang kategorya ng isang maintenance free ay disposable po. Pero tayong mga Pilipino, Sadyang gumagawa ng paraan yan hanggat maaari, nilalagyan natin ito ng tubig. Yun nga lang, pansamantala lamang yun, hindi na rin yun magtatagal. sa kadahilan ng sira na ang plates ng battery. Tira na talaga yung butas na yun once na natuyuan na. Nakakabit to sa sasakyan ni Madam na Ford Skip. 3 years na daw ito na nakakabit sa kanyang sasakyan. At hirap na daw mag-start. Gusto niyang magpapalit ng panibagong baterya. Ganito pa rin ang kanyang binili. 2SM Gold pa rin. Dahil subok na daw ito na battery. So ngayon, atin itong i-check at nang malaman natin kung ito ba'y goods pa na battery o bad na. Big sabihin, kung ito po ba ay sira na o hindi pa. So unang-una natin na gagawin para ma-check ito, siyempre iti-tester muna natin yan. So dito mag-una tayo sa positive. Yan. Dito naman sa negative. Yan. As you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, ang reading ng voltage sa baterya na ito ay 12.7 volts. So malakas pa po yan. Nasa 101% pa po na full charge ang baterya na yan. Kasi galing lang po ito sa sasakyan ni Madam. Katatanggal ko lang. Mainit-init pa itong baterya na ito galing sa makina. Talagang mataas talaga ang voltahe. Pero mamaya ito, abot to ng 3 hours pataas, kusang magbabawas na po ito. Magdi-discharge na po ito. Kasi naka 3 taon na daw itong ginamit niya na baterya. So next natin gagawin. Kung mapapansin ninyo itong sticker sa baterya sa ibabaw, atin itong tutuklapin, atin itong aalisin. Kasi may 6 na butas ito sa ilalim at ating i-check ang tubig niyan sa loob. So alisin na natin itong sticker niya sa ibabaw. Yan. O atin nang bubuksan itong 6 na takip. Hindi nyo siguro masyadong pansin kasi itim na nga yung kanyang kulay sa baterya, itim pa rin yung kanyang takip. Hindi nyo ganong mapapansin ito. Pero pagtiyagaan nyo na lang. Ang ating gagamitin sa pagbukas niya na itong piso. Ito. Pera po ito. Pera. Yan. So buksan na natin. Matigas siya buksan dahil virgin pa ito. For the first time na siyang bubuksan. Masyadong maliit po ang kanyang pagdadaanan sa piso. Hindi gaano magkakasya yung ating piso. Hindi accurate dito. So papalitan natin ito ng 25 centavos. So ito na po ang ating ipapalit. 25 centavos. Pera pa rin ito. Pera. Yan po. Yan. Ngayon. Kasyang-kasya. Sakto lang. So ayan, bukas na po yan at susukatin na po natin ang tubig niyan. Susukatin natin sa hydrometer tester ng battery. Ito po ang itsura ng hydrometer tester na kung saan ito ay panukat sa tubig ng baterya. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito po ang itsura ng hydrometer tester para sa battery po ito. So mag-una tayo pagsukat dito sa pinakaunang butas sa positive. Ang sukat ng tubig ay 1250, which is tumapat po yan sa kulay puti. So, fair. Ang ibig po sabihin yan, patas. Next. Pangalawang butas. Ang sukat ng tubig ay
1250 pa rin, fair pa rin yan, fair, which is tumapat pa rin sa kulay puti ang nasabing tubig ng baterya. Next, pangatlong butas tayo. Ang sukat ng tubig ay 1250 pa rin, tumapat pa rin sa kulay puti ang nasabing tubig ng baterya. So, 1250 pa rin yan, fair. Okay? Pang-apat na butas na tayo. Ang sukat ng tubig ay tumapat pa rin sa kulay puti, which is 1250 po yan, o fair pa rin yan, fair. Patas. Pang-limang butas tayo. Ang sukat ng tubig ay 1250, which is tumapat pa rin sa kulay puti, fair pa rin yan, fair. Next. Pang-anim na butas na tayo, last but not the least. Ang sukat ng tubig ay 1250 pa rin, which is tumapat sa kulay puti. So, fair pa rin yan, fair. So, ang status sa baterya na ito ay Under observation. Kasi hindi pa po tayo tapos. May hakbang pa tayong gagawin. Ilo-load tester pa natin ito kung accurate ba or tali dahil may specific gravity ang tubig ng battery. After tester, malalaman na natin ang resulta. Ito ang itsura ng battery load tester na ating gagamitin. So, kakabit natin dito sa Negative, ito naman sa positive. Ayan. So, ang reading ng voltahe niya ay 12.7 volts. So, ngayon, dito sa direct current amperes, itong araw na ito ay ipapalo natin ng 150 amperes o di kaya 200 amperes. Tapos itong araw naman niya, itong voltahe na to, Kapag mananatili sa 11 or 10 volts, malakas ang battery. Pero kung magdadrop ng 9 or 8 volts, ibig sabihin, sira na ang battery. So, iloload test na natin. Ititigan nyo po ng maigi para makita nyo sa actual. Ayan po. 200 amperes na po. Iloload test natin. Dito sa voltahe ng battery, tingnan natin kung ano ang resulta. Ayan po. 10 volts pa rin ang kanyang voltahe. Kahit iloload test na natin yung 200 amperes. Yung arrow niya nananatili pa rin sa 10 volts. Hindi siya bumaba sa 9 or 8. So, ibig sabihin, baterya na ito ay May 80% pang lakas. Kaso nga lang, hindi na niya mapa-start ang sasakyan ni Madam dahil diesel engine yun. Pero kung sa mga gasoline engine lamang, kayang-kaya mapa-start ang sasakyan sa battery na ito. so, atin na itong tanggalin. Okay? Yun lang. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Maraming salamat sa iyong panonood. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button and click nyo na rin ang all para ma-notify kayo kapag may new videos kaming ina-upload. Bye!